Oras! Eksakto en punto, 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nakahanda si Kerwin Espinosa na tumistigo sa International Criminal Court o ICC para malinis ang pangalan ng kanyang ama at pamilya sa alegasyong sangkot sila sa iligal na droga. Ang ICC ang nag-iimbestiga sa madugong drug war ng nakaraang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte at isinasangkot ito sa talamak ng extrajudicial killings kasama si dating PNP Chief at ngayon ay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ni Espinosa na 100% siyang handa na humarap sa ICC at himayin ang mga impormasyon na may kinalaman sa EJK o extrajudicial killings ng nakaraang administrasyon. Ngunit ayon kay dating Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares, isa sa mga abogado ng mga pamilya ng EJK victims, kailangan munang magsumite ng kanyang sinumpaang salaysay si Espinosa at sabihin ang kanyang mga nalalaman sa mga pagpatay noong Duterte administration. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to Maganda morning. across the Lamig. where the viaduct looms. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga bata, may pasok ba? Yan din ang tanong ng marami, pati ng magulang. Oo nga bakit ba tayo inuulan kahapon pa? Tuloy-tuloy. Actually, nung Sabado ng gabi, kumbatsero, umarya na. Kaya nga magtanong na nga tayo kaagad sa Pag-asa. May bagyo ba? Si Kuya Dan Villamil nasa linya na natin. Kuya Dan, Magandang morning! Magandang umaga ka, Jerry, ka, Tony, at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. So may binabantayan tayong low pressure area sa kasalukuyan. Nasa loob ito ng ating PAR sa layong 165 kilometers west-northwest ng Coron, Palawan. Nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na kasalukuyang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Hindi naman natin inaasahan magiging bagyo ang low pressure area na ito, pero dahil sa pinagsamang epekto ng LPA at ITCZ, asahan natin ang mataas na tsansa ng pag-ulan ngayong araw dito sa Bicol Region, Mimaropa at ilang areas ng Calabarzon. Dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan naman natin yung mga tsansa ng mga panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms ngayong araw. Sa kalagayan naman natin karagatan, walang gale warning na nakataas anumang baybay na ating Kapuluan at Banayad.
hanggang sa katamtamang pag-alon na ating inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. Wala pala tayong bagyo, Kuya Dan. Ano? So itong nararanasan natin sa Metro Manila, Dan, mula pa nitong Sabado, ano ba yun? Padulot po ito ng Intertropical Convergence Zone. So malaking bahagi ng Southern Luzon ngayong araw makaranas ng mataas na tsansa po ng pag-ulan. Pati tayo dito sa Metro Manila. Well, dito sa Metro Manila, yung kaninang mga pag-ulan lamang ay dulot ng early morning thunderstorm. So makulumlim na panahon pa rin ating inaasahan, pero mababawasan na pa yung mga pag-ulan ngayong umaga hanggang sa tanghali. So dapat talaga may pasok. May pasok. Oo. Bukod dyan sa low pressure area na yan sa may Coron, Palawan, meron ba kayong nakikitang mga aali-aligid sa atin makaring makasira sa ating mga plano ngayong week na to? Well, may binabantayan pa tayong bagyo sa labas. So, more than 2,000 kilometers silangan to ng extreme northern Luzon. So, napakalayo ito sa ating bansa. Okay. Hindi natin ito inaasang papasok na ating PAR at wala itong magiging direktang epekto sa atin. So, at least for the next 3 to 5 days, wala po tayong inaasahang bagyo na magdudulot ng pag-ulan sa anumang bahagi ng ating bansa. Ayun naman pala. At yung low pressure area sa may Coron, hindi naman magiging bagyo. Opo, so posible rin po itong malusaw agad sa mga sunod na araw. Pero at least for the next 24 hours, dahil sa pinagsamang epekto nito at ma-ITCZ, ilang areas po ng Southern Luzon makakaranas ng pag-ulan. Okay. Thank you, Kuya Dan. Magandang morning. Maraming salamat po. Magandang umaga. Dan Villamil ng Pag-asa. Chero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por Ayun, bagyo, may pasok. May pasok. At unti-unti na raw bubuti ang lagay ng panahon natin. Miya-miya lang. Ayun, para yung early morning thunderstorms. Ayan, at Pero wala tayong bagyo. magdamag no? Kaya nga Hindi parang may oras pang early, malalakas. Oo, parang hindi early morning thunderstorm. Maisipin mo, mayroon talagang LPA man lang, okay, may habagat. May bagyo. Pero yun daw, wala. So, at sa paligid, meron mang aali-aligid, malayo. Malayo. At hindi inaasahan. Huwag na kayo magalit sa mga mayor ninyo. Pabayaan nyo nang matulog muna. At saka tutulog. busy ang mga yan. Lalo na yung mga hindi pa nakapag-file sa last 2 days. Oo nga na ito pala. na natitira. Meron na lang ngayong maghapon hanggang bukas ang ating mga politiko, mga tatakbo sa local positions ngayong midterm elections. Ang mga senador ba natin nakakumpleto na lahat ng tatakbo? Parang meron pa akong ngayon meron pa akong hindi nakikita Si DILG. Ayan. Secretary Benhur Abalos ngayon yata magre-resign Today. Kumbatsero. Sino papalit sa kanya? Ayun lang, hindi pa ina-announce ni BBM. Pangalan na lumulutang. Meron, Dalawa lang yung binanggit ng Pangulo sa short list niya. Dalawa. Meron daw dalawa. Meron daw dalawa. Pero sa mga sa mga huntahan, parang tatlo yung naririnig ko. Tatlo yung lumulutang. Merong Anton Lagdameo. Merong John Vic Remulla. At ang pangatlo ay Ace Barber. Actually, meron pa palang isa. Itong si Quirino Governor Dax Cua. Dax Cua. Oo. Mga mahuhusay na mga at magigiting na mga lalaki yan. Pero si Governor John Vic Remulla kaya handa na siyang bitawan ang Cavite. Saka hindi magandang tingnan na dalawa silang cabinet Remulla. members na Remulla. Oo nga. Saka pero baka sabihin naman ni Governor, ba't sa cabinet bawal? Sa senador pwedeng tatlo. Oo nga. Tatlong tulpo pwede. Sa senador yun. Sa cabinet hindi pwede. Dahil ang mga senador ay inihahalal. Ayan. Abangan natin ang sa araw na to malamang meron ngayon, na ring announcement yan. Sa ngayon ay magre-resign si Secretary Benhur Abalos at ngayon ding araw na ito magfa-file ang kanyang Certificate of Candidacy. Siya'y kasama sa alyansa ng Bagong Pilipinas. Ayan, ng administrasyon. Yan! Ang mga kumbatsero ng Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Ang tindi nung nangyaring ambush diyan sa Mexico, Pampanga nitong kailan ba yun? Friday ba yun o Saturday? Itong weekend na to. Ang tindi. Ito ho'y nagpayanig broad sa daylight online selling industry kumbatsero. In broad daylight.
At talagang kumbaga Minanmanan to minanmanan at alam na alam yung lugar na matraffic. Totoo. May video tayo mamaya ipapakita. Huminto yung nakamotorsiklo, inunahan nila Sa traffic. Sa traffic. Kasi may truck na malaki. Oo. Tapos saka sila bumaba. Saka alam nila nata-traffic doon yung mag-asawa. Yung mag-asawa. Oo. Meron pa palang dalawang bata diyan. Dalawang bata, yung isa 6-year-old na anak nila, may isang anak lang yung mag-asawang lulu na yan. At may sakay pa na isang 12 years old na pamangkin. Grabe. Mabutit hindi tinamaan sa dami ng pinawalang bala ng mga hard killers, ng mga assassin. Mabutit hindi tinamaan yung dalawang bata. Kaya lang sobrang traumatic yun para sa mga paslit na ito. Totoo yun. At bukod doon, lalaking walang magulang. Ulila agad yung bata Yung sa dalawang magulang patay Talaga. Nasa online isang successful businesswoman at businessman itong mag-asawang ito. Lalo na yung babae. Yung babae kumbatsero talaga doon ang may kinalaman doon sa kanilang online selling business. Sa Region 3, hawak ko niya ng Region 3. Siya ay distributor ng napakaraming mga iba't ibang produkto, mostly beauty products. Yan ho sa Region 3. Tinambangan sa isang napaka masikip at matraffic na lugar. Mag-asawa nasa harapan ng sasakyan at nasa likod yung kanilang isang anak at yung isang pamangkin na mabutit hindi tinamaan. Mamaya may follow-up po tayo dyan. Alamin natin kung meron ng mga persons of interest o may nahuli na ang PNP. Oras po natin. Mr. Jelom Tang, Lakyam Chapsihon, 6:14 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 7 ng Oktubre 2024. Narito na pa ang ulo ng ating ACS Balita. Angeles City, Pampanga itinanghal na Asia's Best Emerging Culinary Destination. Bakuna eskwela ng DOH sa arangkada ngayong araw. CBCP President Virgilio David, bagong kardinal ng Pilipinas. PNP, tukoy na ang mga lugar na itinuturing na areas of concern sa eleksyon. Pamamaril sa dalawang lalaki sa Quezon, hinihinalang may kinalaman sa droga. Mag-asawang online seller ng beauty products itinumba sa Pampanga, kasamang anak nakaligtas. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines, hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, itinanghal ang Angeles City, Pampanga bilang Asia's Best Emerging Culinary City Destination sa mundo sa World Culinary Awards Gala Ceremony na ginanap sa Dubai. Ang kauna-unahang parangal ng lungsod sa nasabing kategorya ay ginawad sa seremonya sa Dubai noong Oktubre 3. Ang nasabing award ay mas nagpatibay sa status ng Angeles City bilang rising star sa global food tourism. Aba, sino ba ang mayor ngayon ng Angeles? Si Tarzan.
Tarzan? Hindi ba? Anak yata ni Tarzan, si Lasatin. Lasatin. Oo. Ganun ba? Yan, ang alam kong tatakbong mayor dyan, ang lalabang kay Lasatin, ay si General Oscar Albayalde. Ayo nga pala. Former PNP Chief Albayalde. Si dating PNP Chief. Di matindi-tinding labanan pala yan. Saka masarap ding magluto yan si General Albayalde. General Albayalde. Kapampangan yan. Magaling din ba magluto ng ano yan? Ano yung sisig? Sisig. Yan sa Angeles. Masarap ang sisig yan. Kaya nga Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, ang prestigious recognition ng Angeles City bilang Asia's Best Emerging Culinary City Destination ay nagbibigay diin sa pambihirang talento, creativity and dedication ng mga local chef at food artisans ng lungsod. Nakalaban ng Angeles City ang iba pang mga kilalang culinary destination sa Asia, kabilang ang Hanoi, Vietnam, Kyoto, Japan, Taipei, Taiwan at maging ang Kuala Lumpur sa Malaysia. Alas 6:21 na ng umaga na imbagabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Aarangkada na ngayong araw ng Department of Health ang bakuna eskwela o ang nationwide vaccination program sa mga paaralan sa bansa. Ayon kay DOH Health Promotion Bureau Head Rominic Madumba, layo ng programa na mabigyan ng proteksyon ang mga kabataan laban sa vaccine-preventable diseases tulad ng tigdas, rubella, cervical cancer, tetanus at diphtheria. Sisimulan ng programa sa mga estudyante sa pampublikong paaralan sa grades 1, 4 at 7 sa buong bansa. Paglilinaw ni Madumba, hindi mandatory ang pagbabakuna at maibibigay na form sa mga magulang kung payag silang mabakunahan ang kanilang mga anak. Bakunahan nyo na mga misis, mga mister, ang inyong mga anak. Libre to. Libre to. Kasi naman gagastos pa kayo sa mga doktor. Huwag na kayong matakot sa bakuna. Medyo kalimutan nyo na yung dead back siya. Dead back siya. Kinalimutan na nga ni Congresswoman Janet Garin yan. Binilisan na nga pagsasalita. Kayo hindi pa nawawala ang inyong agam-agam. Alas 6:23 ang ating oras. Mayong aga, mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Pinangalanan na ni Pope Francis bilang pinakabagong kardinal ng Simbahang Katoliko si Bishop Pablo Virgilio David ng Caloocan. Isa si David sa 21 bagong kardinal na itatalaga sa consistory matapos ang isasagawang seremonya sa Desyembre 8. Si Bishop David ang magiging ika-10 Pilipino sa buong kasaysayan na magiging kardinal. Naging pari si David sa Archdiocese ng San Fernando noong 1983 at naging auxiliary bishop noong 2006 bago na ilipat sa Caloocan. Alas 6:23 ng umaga, Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Nakapagsumiti na ng listahan ng potential election areas of concern ang PNP sa Commission on Elections. Ayon kay PNP spokesperson Jean Fajardo, base ang listahan sa umiiral na 4 na klasifikasyon sa pagtukoy ng election security concern. Kabilang dito ang pagkakaroon ng matinding tungkalian sa politika, election-related incidents at presensya ng private armies. Alas 6:25 ang ating oras. Pahupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Mga kababayan natin dyan sa Visayas, kayo rin daw ay mga karanas ng mga pagulan dala ng low pressure area dyan sa Coron, Palawan. Dito naman sa Pampanga, maya pa ba kayo nga mga kabalen, gising na ba kayo? Patay sa pamamarilang mag-asawang online seller sa Mexico, Pampanga. Ito yung mga picture, kumbatsero. Ito yung kuha nung habang nasa loob pa ng sasakyan, yung mag-asawa sa harap. Yung lalaki ang nagmamaneho, nasa passenger side niya sa yung misis niya. Ay, uminto yung dalawang yung nakamotorsiklo tapos bababa sila. Ayun sa gawing kaliwa po, ayun bumaba. Riding in tandem. Riding in tandem. Naka-helmet. Yung isa yata parang hindi naka-helmet yung isa. Parang hindi. Pero may suklob na
Yung parang bonnet. Baklava, parang bonnet. Oo. Pang cover sa ano. Tapos naglakad sila papunta dun sa lugar kung saan nata-traffic itong sasakyan. Pick up eh. Ano, parang pick up. Pick up ba? Pero ang sasakyan yan, van eh. Van ang sasakyan ng mag-asawang yan eh. Tapos sumusunod sila dito sa truck na malaki. Ayan, ako, inabangan na ron. At paglagpas ho nitong truck na ito, ayun na. Ayan yung andun na. Oo, hindi pa yan. Hindi yan sa likod. Andun pa, ayun, doon sa malayo. Nasa malayo. Yung pala, yung sa van. likod. Ayun, yung van na yun. Oo nga, yun. Oo nga, no? Nako. Sa unahan pala sila, no? Kaya kung nasa passenger sa backseat yung mga bata, hindi rin talaga pala maluwag yun yung van. Maluwag. Oo. Ayun na. Nasa likod ho yung dalawang bata, isang 6 na taong gulang at isang 12 anyos. Kinilala ang mga nasawing biktima na sina Arvin Lulu at Lerma Lulu, nakilala at sikat na skincare at beauty product seller sa lugar o sa buong Region 3. Sa ulat ng Pampanga Police, sakay ng kanilang kotse ang mag-asawa kasama ang menor de edad na anak nang harangin sila ng dalawang armadong lalaki sa bahagi ng Barangay Santo Rosario sa Mexico. Tinikita ng mga sospek ang sasakyan ng mga biktima at pinagbabaril ang mag-asawa na napuno ng tama ng bala ang kanilang katawan. Dead on arrival ang dalawa habang ligtas naman ang kanilang 6 na taong gulang na anak na kasama sa sasakyan. Wala pang nakikitang motibo ang pulisya pero ayon sa pamilya ay posibleng may kinalaman ito sa negosyo. Ilang araw bago nangyari ang pamamaslang ay napansing nag-post itong si Lerma Lulu sa Facebook na mas magiging successful ang isang tao kung magbabayad ng utang. So merong may utang. Ganun. May sinisingil. Meron silang sinisingil. Para paulanan mo ng bala, ganun kadami, kumbachero. Hindi bubuhayin talaga eh. Hindi bubuhayin eh. Para may galit eh. Pero siguradong hindi yung may utang ang bumaril. Hindi talaga. Ito yung mga contract killers. Mga hard killers. Mga assassin yan. Ay nako. Alas 6:28 ng umaga, maayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Patay ang 2 lalaki matapos pagbabarilin sa Sariaya, Quezon. Kinilala ang mga biktima na sina Bernardo Maranan at June Regalado na nagtamo ng tama ng bala sa ulo at katawan. Batay sa Sariaya Police, nakatayo ang 2 sa waiting shed sa Barangay Lutukan nang huminto ang riding in tandem saka malapitan silang binaril. Iniimbestigahan pa ng otoridad ang motibo sa krimen matapos na mabatid na kalalabas lang ng kulungan ni Maranan dahil sa kasong may kinalaman sa droga. Ayon kay Lieutenant Colonel Carlo Caceres, hepe ng Sariaya Police, tinitingnan nila ang anggulong double cross at drug-related bilang motibo sa krimen. Susunod! Dito po! Sino? At meron na nga bang uupo bilang bagong DILG Secretary? At sa mga kababayan natin dyan sa Barangay Langkaan, Dasmariñas, Cavite, napunta dyan, nagawi pala dyan sa inyo ang ating malakas agent dyan sa Green Breeze Subdivision. Marami kayang langka dyan? Marami siguro. Dyan sa Barangay Langkaan, Dasmariñas, Cavite. Lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon para kayo'y magkapera. Yan at iba pang mga nagbabagong balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:29. This time check ang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday,
All you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:33 ang ating oras. Formal nang magre-resign si DILG Secretary Benor Abalos sa araw na ito upang sumabak sa senatorial race sa 2025 midterm elections. Ito ay makaraang mapabilang si Abalos sa senatorial ticket ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng administrasyon. Kasabay ng kanyang pagbibitiw sa tungkulin ngayong araw din magpa-file ng COC si Abalos. Si Abalos ay nagsilbi ring alkalde, kongresista at MMDA chairman bago na italaga sa DILG. Kabilang sa mga binabanggit na accomplishment ng kalihim bilang DILG secretary ay ang matagumpay na kampanya ng gobyerno laban sa illegal drugs, bumabang crime rate sa bansa at nakapasok sa third safety country sa Southeast Asia ang Pilipinas batay sa 2024 Global Law Order Index ng Gallup. Bukod dito, nakabili ang PNP ng mahigit sa 5 bilyong pisong halaga ng equipment, nabawasan ng jail congestion ng higit sa 300% sa panahon ng panunungkulan ni Abalos sa DILG. Pumasok na rin sa politika ang anak ng boxing legend at dating senador Manny Pacquiao, kasama po ng 22 anyos na si Michael Stephen Pacquiao, ang ama at inang si Manny at inang si Jinky na magkain ito ng Certificate of Candidacy bilang konsihal sa General Santos City. Tatakbo si Michael sa ilalim ng People's Champ Movement, isang political party sa kanilang lokalidad. Ayon kay Michael, naniniwala siyang oras na para magkaroon ng partisipasyon ng mga kabataan sa pagbuo ng mas maunlad na lipunan. ACS Balita. Alas 6:35 ang ating oras. Nasa linya natin ang bagong regional director ng Region 3 na hindi man lang tayo binalitaan, kumbachero, na siya pala ay pro-director na. Pro-director na, oo nga, no? Si General Redrico Maranan. Parang may paghihinampo ka pa. Si General Red Maranan, nasa linya natin. General Red, magandang morning! Magandang umaga ka Jerry at ka Tunying, ganon din sa ating tagapakinig. Bigla ano ba yung lipat nyo sa Region 3 o talagang... Sinikreto nyo lang sa aming dalawa. Hindi, alam mo naman sa atin, basta nililipat ka lang pagka yung may mga kailangang ma-fill up na position. Kasi yung regional director dati regional director ng Pro 3 ay nag-optional retirement. Si General Hidalgo, no? Yes, nakita ko yun Nandiyan ako sa Pampanga nung nasa San Fernando mismo ako nung nag turnover kayo. Nandiyan pala si Chief Marbil RD nung araw na yun. Si Chief Marbil ang nag-preside ng turnover namin. At meron palang reshuffle pa, no? Si General Nartates pala from NCRPO ay magiging Deputy Chief for Administration. Tapos si General Sidney Hernia ay siya NCRPO Chief. Papalit sa NCRPO. Mga pagbabago ngayon kasi may mga nagre-retiro na rin kumbatsero. Oo nga, Kayo po ba hanggang kailan po kayo, General? Ilang taon pa ho ba kayo? Ang retirement ko ay June 2029. Ay, napakabata nyo pa pala. Napakalayo pa pala. Oo. Tama-tama pa pala sa PNP Chief. Oo. Sige, at pagbutihan nyo lang sa susunod na, pagkabago na po ang Pangulo pala Oo. aabutan pa pala kayo ng bagong Pangulo. Aabutan ng bagong Pangulo. Hindi pala. Tama. 2028 yung Ang bihirang pati. Well, anyway, kaya po kami napatawag dahil po dito sa isang malagim na krimen na nangyari po dyan sa Mexico, Pampanga. May update na po ba tayo? Meron na po ba kayong mga nahuli o kaya natunton ng mga salarin dito, General?
Katunying, maganda ang tinatakbo ng investigation natin kasi ako nga mismo ay nakatutok dito sa kasong ito. No, maganda yung tinatakbo ng investigation sapagkat yung mga suspect mismo ay natutunto natin, at lumilinaw yung motibo, base dun sa investigasyong sinasagawa ng Pampanga PPO. At kahapon nga nag-report sa akin yung provincial commander, nakiusap niya mismo yung pamilya, kaya tama naman ang tinutumbok ng investigation. Anong motibo, General? Ipagpaamanhin mo kasi pag nasabi ko yung motibo, ma-alerto na yung mga involved dito, sapagkat alam mo naman nakikinig din yung mga involved sa mga ganitong programa sa radyo at saka sa TV. So basta pagka may nahuli tayo, na-identify tayo, nakapag-file tayo ng kaso, mag-uulat po kami sa ating mga kababayan. Pero natuntun nyo, pero tumbok nyo na po ba kung sino itong nasa likod nito, General? Yes, tama ka. Tumbok na natin. Matindi. Ito hong dalawang ano ba ito? Riding in tandem na ito. Hindi sila ano ito, mga contract killers o ito? Yes, tama. Mga hired killer itong mga ito. At tukoy na rin ho ba itong dalawang bayaran na to, General? Yes, tukoy na silang dalawa. Kaya pala sabi ni RD, maganda itinatakbo ng investigasyon. So sa tansya ninyo, General, mga ilang oras pa o gaano pa itatagal para masabi nating mare-resolve itong kasong ito? Well, Jerry, alam mo, the soonest possible time, inaayos na lang natin yung mga ebidensya kasi meron tayong mga eyewitnesses at buo naman ng mga investigador yung mga circumstances. Kaya inaayos na lang natin kumbaga sana para mga 80% na tayong tapos dito. Anytime soon may mga arrest tayong gagawin? Yes, you're correct. Antindi. May balita kayo, General, doon sa bata. Kami awang-awaho doon sa bata, 6-year-old, tsaka doon sa 12 years old na nasa likod lang pala nung sasakyan. Hilux pick-up nga pala, kumbachero, yung sasakyan ng mag-asawa. May balita kayo doon sa dalawang bata? Totoo ka, Jerry, nung nabalitaan ko nga yan at tinawag sa akin ng provincial director na mayroon pang mga anak na nandun sa likod, talagang nakakagulat at nakakaawa yung mga bata dahil siyempre alam natin yung trauma na ganyan, na namatay yung mga magulang mo sa iyong harapan. Ito naman mga bata sa ngayon ay safe at nandun sa pangangalaga ng kanilang malalapit na kamag-anak. May mga parang debriefing siguro ang gagawin dito mga experts sa general, Yes, tama. Ating binigyan ng direktiba yung ating chief ng regional medical unit dito sa Pro3 para bumaba doon sa pamilya at matingnan yung kapakanan ng dalawang bata. General, ito pong hindi lang dito sa Pampanga, pati po sa ibang lugar. Kanina may binabasa ko sa Quezon ba yun? Quezon, parang dumadami na naman itong mga riding in tandem na ito na namiminsala sa ating mga kababayan. Sa parte po ba ng inyong jurisdiction, ano po ba ang pwedeng gawin dyan? Di ba meron kayong mga checkpoints na inilalagay sa maraming mga strategic locations? Yes, tama. Nung pag-upo ko nga, Katunying, ay inutusan ko agad lahat ng ating provincial director at mga hepe na magkaroon ng 24/7 na checkpoint operation sa lahat ng mga strategikong lugar. At ma-report ko na rin yung lalawigan ng Nueva Ecija, yung lalawigan ng Pampanga at Bulacan, ay dinagdagan ko ng mahigit 100 pulis. Nagbaba ako ng mga pulis dito sa regional office, yung aking mga nasa opisina na hindi naman masyadong critical yung ginagawa. Ay ibinaba ko doon sa 3 critical na probinsya na yan. Sa ganon makatulong sa police visibility at doon sa tinatawag nating mga checkpoint operations. Meron po bang yung po bang ginawa ninyo ni General Torre dito sa QC PD, yung 3 minutes na response? Kung ba yan? Kaya ba yan? Pwede ba yan sa probinsya? Region 3? Kayang-kaya, Katunying, Dito, siyempre, umpisahan natin yan dito sa mga highly urbanized city natin. Itong Olongapo at Angeles, sapagkat yung 3-minute response time na yan or yung quick response time na yan ay applicable
sa mga highly urbanized na location. Meron pa ho bang pulis na nag-aalaga ng mga hard killers, General? Patuloy ka, Jerry, ang ating pag-monitor dyan sa mga ganyang pulis. Meron tayong tinatawag na counterintelligence, katulong natin yung IMEG. At may mga report naman na pumapasok, pero continuous yung ating validation at monitoring. At pag mayroon tayong napatunayan na may mga ganyan, agad naman natin itong nire-relieve. At kung may kinasasangkutang mga kaso, ay dinidemanda natin. Dapat ganun eh. Tingnan nyo itong nangyari. Kay General Barayuga. General Barayuga, alaga ng pulis yung tumira eh. Mga kapwa pulis pa. Tama. Talagang dapat madiin ang ating pagtingin doon sa ating mga kabaro, sapagkat alam mo, pag hindi talaga natitingnan ng maayos, hindi na mo monitor yung mga activities, merong ilan na talagang lumilinya sa ganyan. Last na lang po, dyan po ba sa Region 3 may mga potential election hotspots dyan o yung election areas of concern? Base sa briefing ng aking operations officer, meron tayong tinitingnan, at dahil nga diyan, yung sinabi ko kanina, itong mga lalawigan na merong mga election areas of concern, dinagdagan natin ng may tig-100 pulis. So parang parte na rin pala ng preparasyon sa halalan yun. So Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan. Pampanga, Bulacan. So these provinces pala are considered potential election areas of concern. Hindi naman. Hindi yung buong probinsya. Hindi yung buo. Meron lang pailan nilang mga munisipyo na may history noong nakaraang 2 eleksyon. But yung pagdagdag natin ng tig-100 pulis, ay kasama dyan yung anti-criminality efforts natin. Mas mapalakas pa yung police visibility. Hindi na natin ginagamit ngayon yung election hotspot, General? Hindi na. Election areas of concern. Areas of concern. Okay. General Red, salamat At congratulations. General. Thank you. Yes, maraming salamat sa inyong dalawa. Mabuhay po. Hinay-hinay po sa sisig, ha? Thank you po. Si General Redrick Maranan, ang bagong Regional Director ng Police Region 3. Sa ilan pa nating mga balita, pumalo na sa mahigit kalahating bilyong piso ang pinsalang iniwan ng bagyong Julian sa sektor ng agrikultura. Batay sa datos ng Department of Agriculture, umabot na sa 551.8 million pesos ang naging production loss ng higit sa 30,000 magsasaka sa bansa. Sa tala ng DA, higit 15,000 hektarya ng mga pananim sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Central Luzon ang winasak ng nagdaang bagyo. Samantala, nagpatupad ng balasahan si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa kanyang price monitoring team na nasa ilalim ng DA Agribusiness and Marketing Assistance Service. Kasunod ito ng inilabas niyang special order 1480 na nag-oorganisa sa mga personnel ng DA na nagbabantay sa presyo ng bilihin sa 40 pamilihan sa Metro Manila. Kasabay nito ay iniutos din ng kalihim ang pagpapaigting sa daily price monitoring kabilang na ang holidays and weekends. Maaari nang magdeklara ang Pilipinas ng tagumpay laban sa inflation. Sinabi po ni Aris Dacanay, ekonomista ng HSBC Global Research, na napakahaba ng pakikipaglaban ng bansa sa inflation. Pero dahil sa napakagandang performance noong Setyembre na pumalo lang sa 1.9%, ang 1.9% lang pala inflation natin noong September. Opo, matindi. Dapat pala mag-celebrate tayo. Oo, matindi pala. Oo, 1.9% na siyang pinakamababa sa loob ng 4 na taon ay inaasahan daw pong magpapasigla sa ating ekonomiya. Ang pinakahuling pagkakataon na nagkaroon tayo ng ganito kababang inflation rate ay noong pong 2020. Oh. Na kung saan ay meron lockdown ang Pilipinas
dahil sa COVID-19 pandemic. Kaya mababa presyo nun dahil sa walang lumalabas. Kaya nga. Yan isang buwan lang. Dapat at least isang taon consistent na magkaroon ng ganyang mababang inflation para maramdaman. Ang year-to-date inflation average daw po ay 3.4%. So, nasa target daw po yan it's within the target na 4%. ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 4%. Ayun. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Ang tanong ng ating mga estudyante, may pasok ba? Talaga bang may pasok? Talaga bang may pasok ngayon? May pasok. Wala naman daw bagyo Pero sabi ni Ka Jerry Labasan, naku, malakas daw ang ulan sa Laguna. Huwag kang lalabas muna, Ka Jerry, at baka sipunin kayo. Lalo ka, hindi na masyadong makapal ang cover mo. Aya Jalomtang, magandang morning. Diyan sa mga kasama natin sa Intercon Diagnostic Laboratory. Okay ba kayo dyan, Dr. Lau? Alma Lau. Super lakas ng ulan sa SLEX from Calamba to Sukat now. May pasok ba? Sabi ni Kuya Bong Ariola. May pasok ba? Kaya nga, yan ang tanong mapapatanong ka talaga ngayon. Pero sabi po ng Pag-asa, wala yan. Early morning thunderstorms lang yan. Maya-maya, ayos na yan. Early morning, kagabi pa yan. Sabi. Mamaya, alamin natin ang sitwasyon. Magre-report ang ating mga RH reporters. Kaya ano itong nabalitaan natin, ito daw si Colonel Leonardo, Colonel Leonardo ng Napolcom, na nandiyan pala siya sa Kongreso ngayon naka-detain siya kung batsero. Kinontempt. May information na natanggap si Congressman Romeo Acop, nakakanta na daw. Aba! Ano ba yan? Be My Lady na naman ba yan? Malamang, o kaya baka lalo lumakas sa ulan. Baka lumakas ang ulan. Yan po ang isa sa mga naka-break ngayon ng Kongreso. Pero mukhang mag-i-hearing sila immediately after the break. O kaya within the month. Kailan yung immediately after the break? After a month pa? Pero dapat siguro sa June, sa ano pa? November. Ganun ba? Matagal-tagal. Dapat ngayon na mismo. After na ng filing, hanggang bukas na lang naman ng filing. Lahat naman ng kakandidato yun, nakapag-file na. Congressman Ace Barbers. Tama na bakasyon. Balik na. Lalo pat ito pa lang si Kerwin Espinosa ay handang mag-testify nga daw po sa ICC. At ito pala tatakbo ding mayor. Diyan sa Albuera. Sa Albuera, Leyte. Kaya may mga kinakabahan ngayon. Mayor yung tatay niya na yung pinatay sa loob ng nakipagbarilan daw sa loob ng kulungan. Bilang kulungan. Pinasok ng mga pulis sa kulungan. Pinasok ng pulis sa kulungan para daw mag-implement ng search warrant. Search warrant sa kulungan. Sa loob ng kulungan. Abit talaga. Naman talagang Ito itatakbong mayor pero hindi yun ang kinatatakutan ng iba, kundi yung pagtetestigo niya sa International Criminal Court. Naku po, may mga ninenervyos. Naku po. May kinakabahan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Metro Manila ngayon. Sabi ni Fernando Aquino,
Ganda pala ng boses ninyong dalawa. Parang eroplanong palanding. Attorney Ronnie Heron, magandang morning. Maganda raw ba yung kakantahin ni Kernel Leonardo? Mukhang maganda raw Ganun Mukhang nga. maganda raw. Ganun nga ang inaasahan natin kumbatsero. Ang hirap kaya nung ikaw dati yung nagkukulong tapos ikaw yung nakakulong, no? Ngayon. Kaya nga, mainam lang at sa kulungan ng Kongreso. Sa bagay. Pero kapag ikaw ay ikinulong sa kulungan kung saan ay nakakulong ang iyong mga ipinakulong, Nako, medyo mahirap yun. Mahirap yung ganong sitwasyon. Diba? Attorney Al Agra, Secretary Al Agra, magandang morning! At magandang morning din kay Kuyang Jansen Chan. Kuya Jansen Chan, kumusta na po kayo? At nakatutok ko daw ang mga taga Mega Sardines. Opa, laban tayo dyan. Wala ba tayong sardinas dyan? Nako, ang mga napakarami raw commuters, mga mananakay na hirap makasakay dahil sa mga pagulan. May pasok ba? Yon. RH15, Giselle Recaport. Coming, Giselle! Jerry, Katuning, pahirapang makasakay yung mga pasahero dito sa kabaan ng Diego Serra Avenue sa Las Piñas City na yung bumubuhos yung may kalakasang ulan. Tukod na yung pila ng mga sasakayang walang galawan kaya maraming papasok sa eskwela trabaho ang maagang naperwisyo. Punuan yung karamihan ng mga sasakyan na dumadaan dito sa Diego Serra Avenue kaya yung ilang pasahero dito kanina na nag-aabang ng masasakyan ay napilitang sumugod sa ulan at maglakad na lamang. Partikular yung mga papuntang Zapote Road, Las Piñas City at sa lalawigan ng Cavite. Pero namang mga motorista na bumabalik na lang pa Parañaque City para sa alternatibong ruta doon sa Rojas Boulevard dahil sa usad pagong na daloy ng trapiko. Sa mga oras na ito, may kalakasan pa rin ang buhos ng ulan dito sa Las Piñas at nasa 30 hanggang 40 minuto ng walang galawan yung mga sasakyan dito sa lugar. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Noong araw na ito pala, kumbatsero, ay maghahain din ng kanyang Certificate of Candidacy. Ito pong si Colonel Ariel Querubin. Opo. Ano bang partido ni Colonel Querubin? Ano nga ba partido nito si Colonel? Ano? Yeah, Colonel James Brillantes, balitaan mo nga kami. Sige nga. Kung anong partido. Samantala, meron mga supporters na mga mag-file ng COC. Abang aga raw dyan sa Tent City kahit maulan. Ganon, baka maulan pa kayo. Maging problema pa kayo dyan ni Chairman George Garcia, ha? RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Mga nakapayong naman na Anthony Jerry, itong mga supporters ng iba't ibang kandidato na malapit dito sa Quirino Grandstand na kasalukuyan nagtitipon-tipon at hindi naman gaanong kalakasan yung mga pagulan mula pa kanina at nag-aantabay nga para makapagay ng COC ang kanilang mga susuportang kandidato. Kabilang sa mga inaasahan ngayon na magpapile ng COC, itong si Ariel Querubin, dating colonel, at yung kanya mga supporters ay magtitipon-tipon dito maya-maya lang sa vicinity ng Quirino Grandstand. At ayon sa kanilang advisory, nasa independent Anthony Jerry, itong si Ariel Querubin at independent pala, independent din ng kanyang COC, si dating senador Gringo Hornasan at itong mga iba't ibang senador na maraming mga advisory na pinadala ngayon para makapag-ayon sila ngayong maghapon dahil ito yung bukas na yung last day ng pag-ain ng COC sa mga kakandidato sa 2025 midterm. Sino bang inaasahan pa ngayon na big names, boy? Yung si Senador Bong Revilla. Alas 12 ng tanghali ang posible mag-high na rin ng COC. Inatabayan na rin si DILG Secretary Benhara Abalos Jr. Ngayon din, tama. At yung iba't ibang mga party list
At bagamat... Ay, party list. Okay na yun. Wag mo nang abangan yun. Hindi ko na binanggit yun. Tama. Buti na lang. Napakarami na kasing mga party list ngayon eh. Alam nyo, lahat na yata ng profession ngayon may party list na eh. Alam nyo, yung party list system sa atin, maganda ang intensyon. Ngayon mabubusit ka na eh. Mabubusit media ka na lang. Media ba? Meron na ba tayong party list ng broadcaster sa party list? Wala pa akong naririnig na gano'n broadcaster party list, wala pa. Wala pa nga. Ang mga teacher, kutakot-takot, ang mga teacher, ang mga nasa health sector, ang mga health sector, merong nurse. Merong mga ito, may bago ngayon, yung kumadrona. Susunod niyan, mga dentista. Hindi ako magtataka, pati mga bagong panganak party list eh. Marami. Mario Joseph, lahat na lang. Saka yung iba akong bachero, hindi naman. Wag magtatapo. Yung iba, talagang hindi naman ang layunin maglingkod eh. Parang ang mata ay nakatingin sa pork barrel. Ayun! Ay, nako. Yan ang sitwasyon ngayon na dito sa 10 City sa Manila Hotel. May pa rin yung ginagawang pagbabantay ng mga otoridad. At pati yung mga mga supporters sa Manila hindi nakakalapit dito sa Manila Hotel kaya sa bahagi sila ng Quirino Grandstand. Ito si Berdo Sales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Metro Manila ngayon. Miss Ana Puod, magandang morning. Saan ka na ba ngayon, Miss Ana Puod? Alamin naman natin ang latest mula sa Campo Crame. Ang agang nagbubukas pala ng Campo Crame ngayon, ano? Inabuksan ni RH5 Bal Gonzales. Hindi naman yata nagsasara na yan eh. Ganun ba? Mainam naman. Lalo pat maraming mga grupo-grupo ng may mga grupo daw ng mga armado. Ano ba yan? Mga hired assassin ba yan? Mga hired assassin? Yan ba yung mga contract killers? Na alaga ng mga pulis? Naku po. RH5 Bal Gonzales, Kamil Val! Jerry at Anthony, kasabay ng bisperas ng deadline sa paghahaya ng Certificate of Candidacy, ay pinatitiyak ng pamunuan ng Philippine National Police na maging mapayapa ang pagsasagawa ng proseso ng halalan sa bansa. Sa direktibang inilabas ni General Marbil, inatasan nito ang lahat ng police unit na tutukan ng mga armadong grupo na posibleng maghasik ng kaguluhan. Pinahihigting din ng General ang security operations sa mga traditional election hotspots na may history ng matinding tunggalian sa politika. Muli ring pinalalahanan ni General Marbil ang lahat ng pulis na maging non-partisan at nagbabala, nakakastiguin ang sinuman sa hanay ng pulisya na mapatutunayang kumikiling o nagpapakita ng pagsuporta sa isang partikular na kandidato. Samantala, Jerry at Anthony, dito naman sa COMELEC National Capital Region na nandito sa lungsod ng San Juan, abay nagbistulang nakulayan na ng orange ang entrada. Bakit? Ating sa loob mismo nitong gusali. Bakit? Ito ay dahil sa nakataktang paghahain ng Certificate of Candidacy nitong si Senador Cynthia Villar na tatakbo ngayon bilang kongresista sa lungsod ng Las Piñas. Ayun. Pala naman. Tatakbo pala si... Congresswoman naman pala. Palitan sila ni Camille. Si Camille. Magpapalitan sila dahil nakapaghain na rin ng kanyang COC itong si ex-Congresswoman Camille na tatakbo bilang senador naman kapalit ng kanyang nanay na si Senador Cynthia Villar. Dahil umuulan, yung mga payong na kulay orange umuulan din. Kapansin-pansin, no? Umuulan din. Ito na makikita mo, mistulang nagkulay na itong buong paligid ng gusaling ito ng COMELEC ng kulay orange. Alas 9, ngayong umaga, ang nakataktang paghahain ng COC itong si Senador Cynthia Villar bilang kongresista sa Las Piñas. Ako si Balgon, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras
Kapopoy, 8 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Dating Pangulong Rodrigo Duterte iginit na wala silang away ni BBM, handang humarap sa House Quad Committee. PNP diplomatic pouch. Hinihinalang nagamit ni dating PCSO GM Rowena Garma sa money laundering sa Amerika. Kerwin Espinosa handang tumestigo sa International Criminal Court. Investigasyon sa pamamaslang sa mag-asawang online na seller ng beauty products, 80% ng tapos. Utak at motibo sa krimen, tukoy na. At retiradong pulis na nag-alakardo dalisay nang makaligtas sa ambush kahit sugatan sa lalawigan ng Rizal. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Mamigay muna tayo ng pera, paring Het. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Barangay Langkaan, Dasmariñas, Cavite. May langka pa ba dyan? RS6 Sherwin Alvaro, go, go, go! Yes, Anthony, Jerry, it's Monday. Kaya naman it's Monday, it's Friday. Dahil Monday ngayon, nabasa na yung mga estudyante, pwede nang maglaba ng uniforme gamit ang Pride. Pero mo, pinasap mo ng mga estudyante bago makarating sa eskwela. Kaya yung iba, nagbilyar na lang. Dito sa bilyaran sa Green Breeze, sa Langkaan, Cavite, kung saan dadayo pala rito sa Efren Bata Reyes. Punta kayo, Anthony, Jerry, dadayo rin sa bilyaran sa Langkaan, dito sa Green Breeze, Langkaan, si Efren Bata Reyes. Abangan lang daw nyo. Dahil dito nga, malakasan yung bilyaran. Kahit pa gantong maulan, yung bilyaran dito, malakas din na nakatutok sa DZRH. At unang nahuli natin na nakatune in sa DZRH itong si Kuya, pangalan mo? Marvin. Dito ko yung camera. Yan kay Marvin. Yan, Marvin, pangalan mo? Marvin Barcena. Si Marvin Barcena. Marvin, palagi ka nakatune in sa DZRH. Lagi kami nakatutok kay Captain Jun, saka kay Eddie, kay Jerry Baha. Alam ko kay Eddie Larde. Si Jerry Baha. Ang kaya sa Pierna. Paborito mo ang 2x2. Dahil dyan meron ang gulo nung bilyar na ito. Ba't bagay? Sherwin, nakahiga na kami, nababali na leg namin kapapanood sa'yo. Bali na leg namin, ba't ba patagilid kayo? Yung camera mo yung patagilid. Ayun, naayos na. Ayun, nagulo na naman. Ayan. Ayan, ang gulo ba? Magulo ba? Ganun talaga. Gusto namin pakita sa inyo yung magagaling magbilyar dito. Sino ba nga nagbibilyar dito? Ako po, nagbibilyar din po ako. At siyempre, parating daw dito, balita si Efren Bata, magbibilyar dito sa Green Breeze. Paglalaro si Efren dito, katisan lang, ini-invite na namin. Ako lang kami ng schedule niya. Malakasan nyo kapag na-invita din si Efren Bata, naglaro. Talagang The Magician. Nahamon namin si JB Sukal.
Sino? Si Bitukan. Okay. Isa rin sa mga bagong sikat na billiard player natin. Pakitaan mo nga kami kung paano ka pumblangketa. Marunong ka ba? Ayaw, sige, pakitaan mo nga daw si Anthony at si Jerry kung paano ka... Plangketa, anong plangketa mo dyan? Sige nga. Pero may live coverage tayo ng billiard. Ang daming camera. Grabe, ayan, no? Ayan, ha? Sige nga. Tingnan nga natin kung masushoot yan. Ayan. Ang magaling na naman pala. Magaling nga. Lilinisin ito ang lamesa. Lilinisin ito ang lamesa, Corner pocket. Sablay. Bawiin mo 1,000. Sablay. Ginispan. Kanina okay pa sana eh. Gagamit pa na. Okay na. Baka maubos yung 1,000 niya. Pride powder. Gumamit pa ng pride powder yan. Oo. Ayan. Ay, sakto. Ano? Ayun, no? O, diba? Grabe. Okay. Ayos na. 4. Lalahatin ba natin to hanggang 9? Hindi na. Ayos na. Okay. Dahil... Magaling. Dulan mo yan. Nanonood siya ng teaser. Habang sila nagbibilyar, yan yung kanyang cellphone, Ayos. Habang nagbibilyar, naka-teaser yan. Dahil dyan, meron ka pang grocery bag at tumbler mula sa Teaser 8 Champ, pinakabago natin. Ayun payong. Pakita mo muna. Ayan, meron siyang tumbler. Tumbler. Uy, ang ganda. Wala ba kami yan? Meron tayo niyan. Ano masasama mo kay Anthony at kay Jerry? Maraming salamat. Kay Anthony Taberna sa kay Jerry, salamat sa inyo sa grocery. Thank you. Salamat din. At palaging tumutok sa Teaser 8, baka kayo susunod nating winner sa Teaser 8. Mas malakas promo. Aris number 6, serving battle para Teaser 8. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yehey! This time check is brought to you by ACS Men. Unahing balita. Tukoy na ng Police Regional Office 3 kung sino ang mga sangkot sa pagpatay sa mag-asawang online seller sa Mexico, Pampanga. Sa panayam ng 2x2 kay PRO 3 Director General Rodrigo Maranan, tumanggi muna siyang ihayag ang motibo at mga taong nasa likod ng pamamaril kina Arvin at Lerma Lulu habang nasa loob ng kanilang sasakyan. Target ng Central Police na mahuli sa lalong madaling panahon na masangkot, kabilang na ang mga gunmen at utak ng krimen. The soonest possible time, inaayos na lang natin yung mga ebidensya kasi meron tayong mga eyewitnesses at buo naman ng mga investigador yung mga circumstances. Kaya inaayos na lang natin kumbaga sana para mga 80% na tayong tapos dito. Anytime soon may mga arrest tayong gagawin? Yes, you're correct. Si General Rodrigo Maranan ng PRO Region 3. Si Cardo Dalisay, ang isang retiradong pulis sa Rizal, matapos na maswerteng mabuhay kahit pinaulanan ng bala ng isang hindi pa nakikilalang gunman. Sa ulat ng Police Region 4A, nagja-jogging lang sa Barangay San Juan si Eugenio Miranda. Ayan, saang Barangay San Juan ito, Ivan? Barangay San Juan, anong bayan? Eugenio Miranda nang bigla siyang lapitan ng dalawang lalaking nakamotorsiklo at pinagbabaril. Nagtamo ng ilang sugat ang dating pulis pero ligtas itong nakatakas sa mga sospek na agading humarurot papalayo. Nasa maayos ng kondisyon si Miranda habang tinutugis naman ng mga sospek at inaalam ang motibo sa pananambang. Handa ang confessed drug lord na si Kerwin Espinosa na tumistigo sa International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Espinosa, 1,000% handa siyang isalaysay ang kanyang mga nalalaman sa extrajudicial killings ng Duterte administration.
Para naman kay dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares, kailangan munang magkaroon ng sinumpaang salaysay si Espinosa at depende sa kanyang testimonya kung magagamit ito sa kaso. Mungkahi ni Colmenares, tumistigo muna si Espinosa sa pagdinig ng House Quad Committee na nag-iimbestiga sa drug war para malaman ang lawak ng kanyang nalalaman sa EJK ng Duterte administration. Nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala silang away ni Pangulong Bongbong Marcos at wala siyang intensyon na sirain ang kasalukuyang administrasyon. Sinabi ni Duterte na wala daw silang alitan ni Marcos, ngunit may ilang grupo lamang na pinag-aaway sila. Gayunman, minsan daw bumabanat siya para magsilbing check and balance. Kaya pala tinatawag niya addicts. Ito ang ikalawang pagkakataon na sinabi ng dating Pangulo na hindi sila magkaaway ni Pangulong Marcos sa politika man o personal. Samantala nagpahayag din ng kahandaan si Duterte na harapin ang investigasyon ng House Quad Committee kung iimbitahan siya ng mga kongresista. Gayunman umaasa si Tatay Digong na kung iimbitahan siya, kailangan ay may laman at educated questions ang ibabato sa kanya. Iimbestigahan din ng House Quad Committee ang paggamit ng diplomatic channel ng PNP para sa personal na interes. Kasunod ito ng nadiskubring pagpapadala ni dating PCSO General Manager Royina Garma ng milyong pisong halaga ng pera sa kanyang dating mister na si Police Colonel Roland Villela gamit ang PNP diplomatic pouch. Si Villela ay dating nakatalaga bilang police attaché sa Philippine Consulate sa Los Angeles, California mula 2020 hanggang 2022. Ayon kay Surigao del Norte Congressman Robert H. Barbers, chairman ng Quad Committee, inaalam pa nila kung saan ginamit ang perang ipinadala ni Garma kay Villela. At saka magkano? Magkano yung pera at PCSO chairman na siya noon. So hindi na siya, wala na siya sa PNP. Paano pa magagamit yung diplomatic pouch na yun? Saka merong investment si Villela sa Amerika. Kung matatandaan mo sa hearing ng Quadcom, meron siyang sinalihang parang restaurant na kung ilang daang libong dolyar yung kanyang investment. Tino mo na basta malaki yung investment niya, kumbachero. Sa ano yan, sa Los Angeles. Tama. Di ba yung isang kausap natin, ang binanggit may marami daw ho dyan sa Amerika, lalo na dyan sa Los Angeles, mga yumayaman dito sa Pilipinas, doon dinadala sa Los Nagbibili Angeles. Ng mga kutakot-takot na mga lupain at mga negosyo ron. Beverly Hills, meron ba sila? Kasama sa Beverly Hills. Ganon? Grabe Kabuang 78 senatorial aspirants at 87 party list na ang nakapaghain ng kanilang Certificate of Candidacy sa loob ng 6 na araw na filing sa nalalapit na 2025 elections. Nitong linggo, 8 ang nadagdag sa listahan ng mga nagnanais maging senador at 14 naman ang nadagdag sa mga party list. Naghain na ng kanilang Certificate of Candidacy si Jimmy Bondoc, yung artista si Jimmy Bondoc, artista singer, at saka si Erwin Tulfo, at pati na rin po si re-election ni Senator Pia Cayetano. Inaasahan din ng COMELEC na daragsa pa ang bilang ng mga mag-aain ng kanilang Certificate of Candidacy ngayon at sa huling araw bukas. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, marami-rami pa ang hindi pa nakapaghahain ng kanilang COC. Siguro yung mga naghihintay ng mga numerong punsoy, swerte sa kanila, sa mga punsoy. Sa kasalukuyan, 87 pa lamang na partido ang nakapaghahain ng COC habang 78 naman ang senatorial aspirants. Sabi siguro ni DILG Secretary Benher Abalos, swerte siguro sa akin yung 7. Kasi yung plaka ng senador 7 yung iba naman 8. Yung iba naman 8 ang gusto dahil lucky number 8 infinity.
Makakatunggali ni dating Batangas Congresswoman Vilma Santos Recto sa pwesto bilang gobernador si mataas na kahoy Vice Mayor J. Manalo Ilagan. Ito yung makaraang maghain ng kanyang Certificate of Candidacy si Ilagan sa local office ng COMELEC kasama ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Si Ilagan ay dating tarpaulin installer at coordinator ng Pamilya Recto bago nanalong vice mayor sa kanilang lugar. Sabi ni Ilagan, wala daw siyang masamang tinapay kay Santos Recto. At siya rin ay supporter ng dating kongresista. Ngunit matagal na daw niyang pangarap na maging gobernador. Ganun naman pala. Talaga na. May pangarap. Sabi ng dating vice mayor, hindi siya natatakot dahil sa kasikatan ni Santos Recto. Dahil pinaghandaan niya ito ng 30 taon para makapaglingkod sa mga mamamayan ng Batangas. Ayun. Marami rin pera tong si J. Manalo. Si J. Ilagan J. Ilagan pala. Nga pala, J. Manalo Ilagan. Parang artista, kahit saan pumunta. Kahit saan pumunta. Ang alam ko, ito yung best friend ni Congressman Congressman Garjola. Congressman Garjola, naalala mo? Yung Congressman Garjola ng party list ng mga construction worker. Oo nga pala. Hoy, happy birthday daw kina Kat Yu Pimentel, ang misis ni Senator Coco Pimentel. Si Senator Coco pala ay tatakbong congressman. Makakalaban niya si Marcy. Si Marcy Teodoro ng Marikina. Sa Marikina. Taga-Marikina na pala si Senator Coco. Hindi, actually, ang kanilang ama, talagang dyan sila nakatira sa Marikina. Mula nung, siyempre, mula nung galing sila ng Cagayan de Oro. Oro sila, pag lumuluwas. Kailangan may tirahan sila dito sa Metro Manila. Diyan nakatira. Tanong mo kay, sino ba yung... Si Mandoming. Mandoming. Ayun. Diyan talaga nakatira yung matandang si Kanene. Si Senator Nene Pimentel. Tapos, ngayon birthday din pala nung may-ari ng Philippine Ports Authority. Si GM. Si GM J. Santiago. GM, happy birthday. Bossing Eric Dimac. Dimaculangan ng Star. Birthday pala ni PPA, GM wala kayong kakibo-kibo. At buti na lang, buti na lang kumbachero kahapon nagpakain itong si Kuya Eric dahil birthday kahapon ni Kuya Eric. Si Kuya Eric. Kuya Eric, happy birthday. Sabi niya, Marcos pa rin. Pangalan niya ay Marcos Taberna. Pa rin. Ay, Ma'am Kat Yu Pimentel. Sabi ni mother namin din ang sarap nyo daw magluto. Chef siya, diba? Magaling magluto si Chef Kat. Happy birthday, Ma'am Kat Yu Pimentel. Susunod! Tito Bo! Sino itong magaling na actress pero magaling nga daw na actress pero walang respeto sa mga senior sa kanya? Ganun? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. Alas 7:30. Pangunahing balita. 7:36. Tuloy ang mga pangunahing balita. Isang babaeng Chinese ang nag-amok sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Batay sa report, inihagis ng dayuhan ng kanyang mga gamit, naglupasay sa driveway at nagtangkapang tumalon sa departure area ng paliparan. Pero napigilan siya ng mga airport police saka siya inaresto at naharap ngayon sa kasong public scandal. Kinilala ang Chinese na si Yafen Won. Pasahero ng PAL Flight PR 525 patungong Kuala Lumpur, Malaysia. Nabatid na dating empleyado ng Pogo itong si Yafen, pero dahil sa total ban ay nawalan ng trabaho kaya't aalis na ng Pilipinas. Pirmado na ng Department of Labor ang IRR o Implementing Rules and Regulations ng Eddie Garcia Law na layong matiyak ang proteksyon at kapakanan ng mga manggagawa sa industriya ng pelikula at telebisyon. Sa klaw ng IRR ang proteksyon ng mga karapatan sa paggawa, pagtataguyod ng disenteng trabaho at pagkakapantay-pantay ng mga oportunidad sa trabaho para sa lahat ng manggagawa sa nasabing industriya.
Kabilang dito ang mga nasa pre-production, production at post-production sa pelikula at telebisyon. Bukod pa sa news media at documentary production. Base sa IRR, dapat magkaroon ng kontrata ang mga manggagawa na nagdedetalya ng kanilang posisyon sa trabaho, pagkakaroon ng makatwirang sahod base sa kanilang kasanayan at kakayahan. Inaasahang darating sa bansa ngayong buwan ang may 30,000 metriko tonelada ng galunggong at iba pang inangkat na isda mula sa Vietnam at China. Ayon sa DA, posibleng dumating ito sa ikatlong linggo ng Oktubre hanggang unang linggo ng Nobyembre. Naniniwala ang ahensya na mapapababa nito ang halaga ng galunggong na naglalaro ngayon sa 240 hanggang 360 ang bawat kilo o mas mataas kumpara sa 200 hanggang 300 pesos per kilo noong nakalipas na buwan. Hindi pa man nakauupo bilang alkalde, binalaan na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kriminal sa Davao City na umalis na sa lungsod. Dapat paalisin na ni Basti yun. Ba't naman hihintayin pa niya si Pangulong Duterte? Ito ay matapos i-anunsyo ng dating presidente na tatakbo siyang muli bilang alkalde ng Davao City ngayon darating na eleksyon. At malamang na maging vice mayor niya si Basti. Partikular na pinariringgan ni Duterte ang mga sangkot sa illegal na droga dahil paiigtingin daw niya ang kampanya kontra sa illegal na droga sa kanyang pagbabalik. Ganayon, idigo ang mga ito na maghanap na ng bagong matitirhan saan mang sa Pilipinas, wag lang sa Davao City. So hindi na paalis ni Baste? Yun nga yung parang ganun ang ibig niyang sabihin doon. Parang ganun ha. Kaya sabi ko, wag nang intayin ng Pangulong Duterte. Dapat paalisin na ni Baste ngayon pa lang. Kung meron talaga dyan sa kanila. Kung may mga kriminal talaga dyan at mga sangkot sa illegal na droga dyan. Paano? Patalastas muna tayo. Eto na. Ay, oo nga pala. Sandali Sandali lang, Morley ha. Kumbachero. Mukhang lalo pang pinadali ng BDO Life ang pag-manage ng insurance policies nila. Oo nga, kumbachero, sa BDO Life website may customer portal na pwedeng gamitin para i-track ang iyong policies anytime, anywhere. Hindi mo na kailangan magpunta pa sa branch. Astig ano? Paano naman yung mga gustong kumuha pa lang ng insurance? Para sa mga potential clients, meron ding get a quote feature sa website. Dito, pwede kang gumawa ng sample computation para sa insurance plan na gusto mo. Makikita mo kagad kung magkano at ano ang coverage na swak sa'yo. Ang galing, ano? Sobrang convenient ng BDO Life. Lahat online na. Policy tracking at code computation, nandyan na. Kaya kung gusto mo ng hassle-free na insurance experience, i-check mo na ang BDO website. Easy, convenient at siguradong sakto sa pangangailangan mo. Yun! Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Puso ko yung nabi. Ay, binabati natin yung mga nandyan sa Ladaw, FB Ladaw, Goodrich, kumbachero dyan sa Timog. Yung gawaan ng gulong dyan, ang lakas ng kanilang radyo dyan. Ay, ayos. Laging nakatutok. 24 oras sa 2x2 at sa DZRH. Lalo na itong si Marcelino Aguiron. Tsaka sino yung misis mo? Si Genevieve. Ayan. At magandang morning at lagi daw nakatutok sa atin si Ating Irma. Ating. Si Ating Irma. Si Ana. Si Ana din nakatutok at marami ding mga nadidiscover yan si Ana. Nakatutok din si Ana dun sa pinatay na online seller diyan sa Mexico, Pampanga. Si Lerma Lulu saka yung asawa si Arvin. Niya. At magandang morning din kay Jaime Domitita. Araw-araw din daw nakatutok sa atin. Thank you, Sir Jaime Domitita. Maganda morning. Si Attorney Dudley Rios. Si Attorney Dudes. Wala ka man ng kakibo-kibo. Birthday mo pala. Tatay-tahimik ka, Attorney Dudes, ha? Pagala na sa'yo si Kong GP, ha?
sa iyong papansit. Ayan. Tsaka si Billy Bandera. Si Billy. Billy Vegas ng Bandera. Birthday pala ngayon ni Billy. Happy birthday, Billy. At magandang morning din sa mga taga Popcom. Ito, Popcom. Population Commission. Ayan, oh yes. Ate Jane Abelio, magandang morning. Kumusta na ba yung mga condom nyo dyan? May gumagamit pa ba? May gumagamit pa ba? Ginagawa na lang yung lobo yan. Ginagawa nyo lang lobo. Si Jane, palagay ko, naglalaro na lang ng condom yan. Sabi siguro ni Con. Nilalagyan pa ng tubig. Nilalagyan ng tubig. Parang nung araw Di ba nung araw kong batsero pinamimigayan yung mga condom, mga bata pa kami, mga maliliit kami naglalaro. May makikita ako doon sa may makina ng yung makinang panahi ni nanay. Naghahanap ako minsan dyan. May makikita akong condom. Gagawin namin nila Kuya Eric, gagawin namin lobo yan. Alagay tubig. Si Dr. Mike Alfiler ng PGH ay nagbe-birthday din pala ngayon. Batang-bata pala si Dr. Mike 75th birthday. Oy, happy birthday Doc Mike. Binabati kayo ni Dr. Paz Corrales ng DOH. At magandang morning kay PCO Secretary Cesar Chavez. Ay, Secretary Cesar Chavez. Secretary Cesar Chavez, ayos ba kayo dyan? Pagka kailangan nyo ng suporta dyan, ng tulong dyan, baka may mga papa-announce kayo. Dito lang kami. Kay Ma'am Dana Vera Cruz. Ma'am Dana happy birthday po sa inyo. At kay Kuyang Ramil Moreno, gusto mo ba ng aircon? Baka supplier ng aircon to si Kuya Ramil. Supplier ba yan? Si Professor Alex Barros dyan sa Vancouver, Canada ay nag-birthday nga pala nung nakarang araw, nung Adjes. Ay belated happy birthday Professor Alex Barros. Happy birthday. Eto na. Sino ba itong actress na walang respeto sa mga veteranang actress at radio talent? Ay, grabe. Natid mo nga yan. Showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes, medyo pause na naman. Oo nga, Ay, bakit? Kami na lang ang mag-yes. Magandang morning, Morley! Yes! Kami na. Nakakaloka si Super Mega Kakabaliw dahil napagkwentuhan lang naman namin. Ito daw noong si veteranang ang actress ay nagsisimula pa lamang ay nakagawa ito ng hindi maganda sa isang veteranang actress na isang radio actress din o radio talent. Sa isang set daw ay magkasama sila. Pero alam pa nyo, dinededma lang niya at parang wala raw nakikita itong si actress na ito na parang sino ka, ano ka. Ganun daw ang ugali ng actress na ito noong mga panahon na yon. Kaya medyo ikinalungkot ito. Pag nakikita raw sila ng nasabing actress ay parang hindi ganoon kagaan ang loob ngayon nitong radio talent na ito dahil naramdaman niya ang kabastasan nito one time sa kanyang buhay. Ang naturang actress, napakabait naman ang talent actress na ito na ang voice talent na ito na napakabait naman sa atin. Oo, sabi nga niya, hindi ko sukatakalain na ganyan pala ang pag-uugali ng actress nito na mahusay pa namang artista. Ang naturang actress na may kagastangan ng pag-uugali ay ang actress na may initial na letter C. Yan. Sa kanyang name song. Yan ang may edad na rin ba yung actress na yan? Oo, kaya hiwalay lang niya doon sa aktor na jowa-jowa niya. Naghiwalay na sila ni munti ko na mabanggit ng pangalan. Naghiwalay? Wala na ba sila? Oo. Grabe naman silang dalawa. Yan ang ating DZRH Showbiz News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita sa sports. Anong binigla mo ako? Nais ni Philippine billiard legend Efrem Bata Reyes na makasama ang sports na billiards sa Olimpiada.
Ike Reyes, matagal na niyang pangarap na mapabilang ang naturang laro sa pinakamalaking sports competition sa mundo. Kung mapahintulutan, nais niyang maging kinatawan ng Pilipinas sa Olympics kung mapapabilang ito bilang Olympic sports. Kumpiyansa si Reyes na malaki ang potensyal ng mga Pinoy billiards players kung makakasama ang billiard bilang sports sa Olympics. Kaya mo ba ni Efrem Bata Reyes ngayon yung mga kaya. Hindi naman kailangan ng matinding exercise dyan sa bilyar. Yung tako kasi kung ba kailangan kumbatsero, yung pati yung pulso mo baka medyo may ayun lang na, kapag may nginig-nginig na. Importante pero yan. Mukhang malakas pa naman. Dadayo pa raw doon, 'di ba, sa kanina sa Dasmariñas. Dasmariñas. Mukhang wag lang umulan. Wag lang uulan, Dahil mga tabing lang sikreto yata yan. Ang sikreto daw ni Efrem Bata Reyes kaya nananalo bago lumaban, hindi naliligo. Ganun. Hindi naliligo. So, nahihirapan yung kalaban. Nahihirapan yung... Kaya pala pagka naglalaro si Efrem, sabi ko parang magulo buhok. Hindi pala naligo. Kaya pala nauso yung walk up like this. Nagatid ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:48. At ka-Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Ayun. Oy, may good news daw ho para sa mga solo parents. Yung mga mag-isang nagpapalaki sa kanilang mga anak, mapatatay man yan. Meron din ganun, di ba? Oo, meron. May tatay na walang asawa pero may mga anak. Madalas, mga nanay. Ayan, oo. Meron daw hong entitled na raw sa free PhilHealth coverage. Ang mga solo parents. Ayan, yung mga solo parents dyan na wala pang na walang benepisyo mula sa PhilHealth. Samantalahin nyo yan. Apakalaki ng pera ng PhilHealth. Para baka sa susunod na taon magre-remit na naman yan ng 90 million. Kung billion. 90 billion pala. Takot-takot na pera, sasabing hindi na gamit. Ang daming kailangang paggamitan ng mga benepisyo. Good news yan sa mga solo parents. Solo parents. Ito naman, bad news sa mga babaero. Talagang kailangan ng bad news dyan. Ito, bad news sa mga babaero. Para sa mga babaero lang to. Para sa mga babaero lang po ito. Mga kababayan, meron pong inilabas na desisyon ang Korte Suprema. Ito po, na nagsasabi na kahit minsan ka lang mambubae. Kahit minsan. Kahit minsan ka lang mambubae, kumbatsero. Kahit minsan Saan ba yan? Sa mga abogado lang ba yan? Hindi, sa lahat. Ito, totoo to. O sa mga pulis lang ba yan? Ito sa lahat ng lalaking may asawa to. Ito mga kababayan Kahit an illicit encounter committed by a male person, however casual or infrequent, constitutes marital infidelity. Marital infidelity. Kahit minsan lang, o gano'n man, kahit casual, kahit one night stand lang yan, marital infidelity. Ang bigat ng parusa dyan, hiwalay. Hindi, kumbatsero, gusto nating ituwid to kasi baka isipin o iba. Ito kaya natin binabasa dahil may inilabas pong desisyon ng Korte Suprema. Bago lang? Bago lang po. Bago lang po itong desisyon ng Supreme Court at diniscuss po ni Chief Justice Artemio Panganiban sa kanya pong column ngayon. Pagka daw po ang pambububae, casual or infrequent, constitutes marital infidelity at nagresulta ng sama ng loob ng iyong asawa, ay pwede kang makasuhan at makulong. Hindi lang criminal to, criminal offense pala yun. Hindi, baka kasi isipin na iba, paghihiwalayin na kayo. Hindi. Mas gusto nung bububae yun. Hindi kumbatsero. Ang sabi po ng Korte Suprema, ito daw po ay maaaring magresulta ng pagkakakulong. Pwede mo palang idemanda yung asawa mo, mambabae kahit minsan lang, at sinabi mong
ikaw ay nagdamdam, nagkaroon ka ng mental or emotional anguish, pwede mong idemanda yung iyong asawa. Kulong may kulong. Ito magandang yung decision na yan ng Supreme Court. Supreme Court. Ang boto nito kung Bachero ay ilang taon ng kulong? Ang boto ng Supreme Court dito ay 951. Ibig sabihin 9 kumampi, 5 ang nag-dissent at 1 ang nag-abstain. Pero hindi binanggit kung gaano katagal ang kulong. Ang kulong kumbachero ay nakadepende sa RA 9262 o ito pong VAUSI. So Violence against women. Ang pinaliwanag lang ng Korte Suprema dito, kapag nambubae ka kahit minsan at nasaktan ng iyong asawa at idinimanda ka, pwede kang makulong. Ayan. Yan ay pwedeng maging landmark decision para sa mga kalalakihan. Kasi madalas sa mga nakaraan, ang mga kababaihan ang laging ang may mabigat na parusa. Kapag ang babae ang gumawa ng kabalbalan sa loob ng kanilang marriage, kakasuhan ng adultery. May mabigat na kaparusahan. Kawawa yung babae. Pero sa lalaki, yung concubinage, walang masyadong dating. Ito nakagante. Ito nga ang tanong ni Chief Justice Panganiban how about women betraying their husbands? Ang sagot niya, sorry, RA 9262 punishes only philandering husbands. It is sub silencio on philandering wives. So pang lalaki lang to, pang mga babaero lang to. Pero ando na nga yun sa may dati sa kabila. Sa dati ng kabila batas tungkol sa adultery. Ngayon lang nagkaroon ng malinaw na batas tungkol naman sa mga babaero. Ito may asawa lang yan, maliwanag na desisyon ng Supreme Court decision na po ito, mga kababayan. Pwede na po itong gamitin ng mga kababaihan na masama ang loob dahil lang babae yung mga asawa ninyo. Ayun. Oy, baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay. Nagre-reklamo. Ang daming nagre-reklamo dito. Maraming umaapila. Tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Uy, komportableng biyahe ang hatid sa inyo ng Cherry Tiggo 7 Pro. Ang Cherry Tiggo 7 Pro ay mayroon 12.3 inches infotainment na mayroong Apple CarPlay at Android Auto. Taglay rin ito ang malakas na power ng makina na may turbo para sa maswabing pagmamaneho. Meron din itong power tailgate para hassle-free ang pagbubukas ng inyong trunk, lalo na kung marami kayong dalang mga gamit na ikakarga sa sasakyan. Bukod pa dyan, kumbachero, ipinagmamalaki ng Cherry Tiggo 7 Pro ang taglay nitong 7 inches na full digital instrument panel at panoramic sunroof na swak na swak para sa inyong out-of-town trips. Yun, talaga namang panalo ka sa sasakyang ito. Kaya ano pang hinihintay mo? Subukan mo natin i-test drive ang Cherry Tiggo 7 Pro. Bisitahin ang Cherry dealership na malapit sa inyo. Sabi nitong si RJ Tambayan, babae talaga ang mas makapangyarihan. Talaga. Tama, sabi ni Caso Jimenez habang may nakatutok sa kanya. Si Ka-Aida. Si Ka-Aida. Ayan, Ka-Aida, magandang morning. Sabi naman itong si Ronald Salazar, buti di ako babaero. Tama yung sagot ninyo. Sabi kasi ni Raknay Albito, paano yung mga babaeng nagpunta sa gay bar at sila pa nagbabayad ng lalaki? Merong ganyan. May mga ganun talaga, kumbachero. At yung, paano naman daw yung, sabi naman ito isa, ako wala akong problema dyan. Babaero man ako pero wala akong asawa. Pwede yun. Parang pwede. Ito kasi po, ang pinag-uusapan dito ay marital infidelity. Ibig sabihin, ang pwede lang magreklamo dito si Mrs. Asawa. Si Mrs. At ulitin natin may kulong. May kulong na, may multa pa. Yeah. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Life goes on.
the thrill of living is gone. This time check is